Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Ang Taihang Arc, sa wakas, ay rumagasa sa kabilang panig na tila isang kidlat na bumibiyak sa kalangitan. Habang ito'y lumilipad sa ibabaw ng walang hangganang hanay ng mga bundok at dagat ng ulap na parang kumot ng misteryo, napansin niya ang ilang gusali na nakatindig sa tuktok ng isang malayong taluktok, worry mga bantayog ng isang sinaunang sibilisasyon. Bahagya siyang napangiti, at sa kanyang puso'y sumibol ang tanong, narating na nga ba niya ang mundo ng cultivation na matagal niyang pinapangarap? Nang masilayan ito ng kanyang sariling mga mata bago ang kamatayan, naniwala siya na ang kanyang paglalakbay ay hindi nauwi sa kawalan. Tinapos ng Truth Returning ang simulation gaya ng nakasanayan, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat ang bawat sandali. Siyam na buhay at halos 500 taon ang kanyang isinakripisyo, at sa wakas ay nahawakan niya ang bungad ng immortal cultivation. Naalala niya ang nakaraang siklo, kung saan binalak niyang papasan ang pag-charge ng Truth Returning, ngunit ngayon ay mas maingat na siya. Nang lumitaw ang listahan ng mga mapipiling bagay, siya'y nag-atubili. Doon niya nasalayan ang halting steel fragment, isang pirasong tila nagtataglay ng lihim ng kalangitan. Matapos ang malalim na pag-iisip, pinili niyang panatilihin ito, sapagkat pinaghihinalaan niyang ang fragment na ito ay susi sa isang teoryang matagal na niyang inaasam na mapatunayan, at sa gayon, nagsimula ang kanyang ikasyam na buhay. Dahil hindi niya pinili ang pagpapabilis ng proseso ng pag-charge, kinailangan niyang maghintay ng 20 taon para sa pagkumpleto nito. Sa Anchor Year 3, narating niya ang labas ng libingan ni Chen Hong. Sa halip na gamitin ang Immortal Mortal Miasma upang makapasok, inilabas niya ang halting steel fragment mula sa nakaraang buhay. Sa sandaling lumitaw ito, naganap ang isang mahiwagang pagbabago, dahan-dahan itong natunaw, tulad ng yelong nilalamon ng nag-aapoy na araw, habang ang spell formation sa loob ng libingan ay biglang lumakas ng higit pa sa dati. Eksakto sa kanyang inaasahan, ang mga kamanghamanghang bagay ng langit at lupa ay may likas na pagiging natatangi, hindi maaaring magsabay ang dalawang magkaparehong hiwaga, sa paggamit ng Truth Returning upang muling likhain ang fragment, napilitan ang dalawang kaparehong bagay na magtagpo at mag-isa. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na gamitin ang Immortal Mortal Miasma Spray upang makapasok sa libingan. Nagsikap sila ng husto upang pahinain ang formation. Nang siya'y pumasok, natagpuan niya ang orihinal na halting steel fragment, hindi gaanong nagbago, bahagya lamang mas kaunti ang pinsala. Sinubukan niyang gamitin ang Truth Returning, ngunit hindi pa rin maabsorb ang fragment, tila kailangan pang ayusin ang bakal bago ito muling makapagbigay ng enerhiya. Itinago niya ang pinalakas na fragment sa loob ng Taihang Arc bilang isang mahalagang yaman para sa hinaharap. Sa Anchor Year 20, ang Truth Returning ay halos kumpleto na ang charge. Sa panahong yon, walang awa niyang inimbestigahan at pinatay ang mga tiwaling opisyal at mayayamang Panginoong Maylupa, at inangkin ang kanilang ginto, pilak, at mga alahas na naipon ng maraming henerasyon. Alam niya na kahit makarating siya sa mundo ng cultivation, kakailanganin pa rin niya ang material na yaman, kaya't inihanda niya ito ng maaga. Ang pagkain ay lubhang mahalaga. Ngunit ang kanyang utos na mag-ipon ng napakalaking dami ng butil ay agad na nagdulot ng malawakang pagtutol. Ang mga opisyal ng korte ay nagsumite ng mga memorial na tumututol sa kanyang kautusan, ngunit hindi siya nakipagtalo. Sa harap ng lahat ng sibil at militar na opisyal, pinalawak niya ang Taihang Arc sa buong laki nito, at ibinaba ito sa itaas ng palasyo ng emperador. Ang mga karaniwang tao ay lumuhad sa pagkamangha, at ang mga opisyal, matapos masaksihan ng ganoong kapangyarihan, ay agad na nagbago ng saloobin at nagsimulang tumulong sa kanya. Sa kanilang pakikipagtulungan, at matapos niyang sugpuin ang mga mapagsamantalang mga ngalakal, ang Taihang Arc ay sa wakas ay napuno hanggang sa sukdulang kapasidad nito. Nang kumpleto na ang lahat ng paghahanda, wala na siyang anumang pagkakabit sa mortal na mundo. Muling piniloto ang Taihang Arc, at sa kanyang walang takot na paglalakbay, narating niya ang itaas ng Abyssal Ruins, isang lugar na tila hangganan ng lahat ng hiwaga, at simula ng kanyang tunay na pag-akyat tungo sa walang hanggang cultivation. Pinalaya niya ang kanyang isip, hinayaan ang Taihang Arc na panatilihin ang palagiang bilis sa autopilot, na worry isang dambuhalang ibon na walang kapaguran sa paglipad. Ang ilang oras ng paglalakbay ay tila mas mahaba kaysa sa daan-daang taon ng hirap at sakripisyong kanyang dinanas, nang muling salantahin siya ng pakiramdam ng pagkapunit sa pagtawid sa pagitan ng dalawang mundo.
Dahan-dahan niyang tinanggap ang sakit at unti-unting nakaangkop dito, na para bang ang mismong kaluluwa niya ay hinuhubog ng kapalaran. Pagkaraan ng mahabang paghihintay, sa wakas ay nalampasan niya ang Great Immortal Severing Formation, isang harang na tila pader ng langit, at tuluyang pumasok sa cultivation world. Ngunit nang suriin niya ang paligid, siya'y nalito, ang tanawin ay hindi tugma sa kanyang inaasahan, nagtaka siya kung bakit siya lumitaw sa isang puok na hindi niya kilala, na Worry isang lupain na tinakpan ng hiwaga. Matapos niyang suriin ang mapa na iginuhit para sa kanya ni Ko Hong, hindi niya mahanap ang anumang tanda ng dagat, isinantabi niya ang mga katanungan, sapagkat alam niyang kailangan niyang magpatuloy ng paisa-isa, nag-aalala siya kung makakahanap ng isang lugar na may naninirahan bago maubos ang mga Spirit Stone ng Taihang Arc. Pumili siya ng isang direksyon ng walang tiyak na patutunguhan, piniloto ang Taihang Arc sa malawak at walang hanggang dagat, naghahanap ng bakas ng sibilisasyon, 7 araw at 7 gabi ang lumipas, ngunit wala siyang natagpo ang presensya ng tao, sumunod pa ang mahigit 10 araw, at ang bilis ng Taihang Arc ay bumagal ng husto, tanda ng nauubos na kapangyarihan nito, sa sandaling halos maubos na ang kanyang pagtitiis, isang malabong anino ng barko ang lumitaw sa abot tanaw. Nang gamitin niya ang teleskopyo, siya'y natigilan, isang barko nga, ngunit halos lumubog na. Isang malaking butas ang palm unit sa katawan nito, at 2/3 ng sasakyang dagat ay lubog na sa dagat, ilang dosenang tao ang nagpupumiglas sa tubig, mga crew at pasahero, habang isang lalaki ang humihimok sa kanila na huwag magpanik, sapagkat nagpadala na raw siya ng signal sa isang Immortal Master na darating upang iligtas sila. Nagulat si Li Fan sa narinig, ang pagbanggit sa isang Immortal Master ay nagpasiklab ng kaisipan sa kanyang isip, agad niyang itinago ang Taihang Arc, at dahan-daang lamusong sa dagat, lumangoy patungo sa grupo nang hindi naaakit ang kanilang atensyon, nakihalubilo siya sa karamihan, nagkunwari na malapit ng malunod, at sumisigaw kasabay nila para sa kaligtasan mula sa Immortal Master. Biglang isang tinig ang nag-utos na tumahimik sila, mula sa kalangitan ay lumitaw ang isang pigira, sa paghusga sa tinig, ito'y isang lalaki, ang kanyang mga damit at mukha ay nakabalot sa isang spell na parang belo, ginagawang imposibleng matukoy ang kanyang anyo. Sa sandaling dumating siya, ang lahat ay natahimik, Worry ang mismong hangin ay yumuko sa kanyang presensya. Napansin ni Li Fan na ang Immortal Master ay tila may kakayahang ilipat ang mga bagay sa pinakamaliit na kilos, sa isang pag-angat ng daliri, ang kalahating lumubog na barko ay umangat mula sa tubig, bumuhos ang dagat mula sa katawan nito, at ang sasakyang dagat ay kusang napaayos na parang binuhay muli ng isang banal na kapangyarihan. Sa isang pitik ng kamay, ang lahat ng tao sa tubig ay walang kahirap-hirap na naangat at ibinalik sa naayos na barko. Habang nakalutang sa itaas nila, tinanong ng Immortal Master kung sino ang nagpadala ng distress signal, yumuko ang isang lalaki, inamin na siya yun, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Su Changyu. Tinanong ng Immortal Master kung nauunawaan niya ang mga patakaran, isang babala na parang ukit ng batas sa mismong hangin, kapag nakarating na sila sa destinasyon. Walang dapat mangyari na magdudulot ng problema sa Immortal, kailanman ay hindi siya nakilala ng Immortal, at walang kaalaman ang nilalang na yun tungkol sa kanya. Patuloy na yumuko si Su Changyu, at sa tinig na puno ng paggalang ay sinabing naiintindihan niya. Nang walang anumang salita, ang Immortal Master ay nagcast ng isang spell na hindi makilala ni Li Fan, isang mahika na tila nagmula sa pinakailalim ng kalangitan. Biglang gumalaw ang barko, mabilis at tiyak, na parang hinihila ng isang nakapirming kapalaran, nakatayo ang Immortal Master sa baw, tahimik at walang sinasabi, Worry isang Diyos na nagbabantay mula sa itaas, ang mga tao sa barko ay muling nabalot ng mabigat na katahimikan, isang katahimikan na naglalaman ng takot at pag-asa, kalahating araw ang lumipas sa ganoong kalagayan. Pagkatapos ng takip silim, isang malabong kumikislap na ilaw ang lumitaw sa malayo, mula ito sa isang isla na tila masagana, kumikislap na parang hiyas sa gitna ng dagat, daan-daang malalaking barko ang nakadaong sa mga pantalan nito. Bumubuo ng isang tanawin na nakabibighani, ngunit ang barko na kanilang sinasakyan ay hindi tumungo sa mga pantalan. Sa halip, ito'y umikot sa kalahati ng isla at nakarating sa isang mas tahimik na baybayin, isang lugar na halos walang tao. Pumasok sila sa isang daanan ng tubig na patungo sa isang natural na yungib, at matapos mag-navigate sa makitid na lagusan ng ilang panahon, ang barko ay sa wakas ay huminto. Nang ito'y tumigil ng matatag, ilang mga lalaki na nakadamit ng itim ang sumakay. Kumilos sila na para bang hindi nakikita ang Immortal Master, nakikipag-ugnayan lamang sa mga mortal.
inutusan nila ang lahat na bumaba sa barko at inihatid sila sa yungib patungo sa isang lugar na tinatawag na Auspicious Hall. Ipinaliwanag nila na ang bulwagang ito ay magsisilbing kanilang tuluyan para sa gabi, nakahanda na ang pagkain, at sinabihan silang kumuha ng kanilang sarili. Sa susunod na araw, may isang tao ang darating upang magparehistro ng kanilang mga pagkakakilanlan. Matapos ibigay ang mga tagubaylang ito, ang mga lalaking nakaitim ay tumalikod at umalis. Isang lalaki ang nagbuntong hininga, sinasabing halos 100 katao ang sabay-sabay na umalis. Ngunit wala pang kalahati ang nakaligtas. Isa pang lalaki ang nagreklamo tungkol sa kanilang kasawian, na sinasabing sila'y inatake ng isang halimaw sa dagat. Ang pangalawang lalaki ay nagreklamo pa na hindi niya maunawaan kung ano ang iniisip ng kanyang ama na pilitin siyang pumunta sa tinatawag na Great World para mag-cultivate. Sinabi niya na ang cultivation ay mas masaya kaysa makinig ng musika, sumang-ayon ang iba, at isa pa'y ipinagyabang na siya ay anak ng prinsipe ng Zenon, na sa kanyang tahanan ay walang luho na hindi niya natamasa. Nagtaka siya kung ano ang espesyal sa mundong ito. Ngunit pinagalitan sila ng ikatlong lalaki, na nagtanong kung ano ang saysay ng ganoong mga salita. Ipinaalala niya na ang kanilang mga pamilya ay nagbayad ng mabigat na presyo upang ipadala sila rito. Sa halip na magreklamo, dapat silang tumutok sa cultivation. Kung magiging immortal master sila, hindi lamang nila makakamit ang mahabang buhay, kundi magkakaroon din ng pagkakataon na bumalik sa kanilang lupang tinubuan at iligtas ang kanilang mga pamilya. Si Li Fan, nakikinig ng tahimik sa tabi, ay napagtanto na ang mga taong ito ay mga mortal na pinatalsik mula sa immortal Forsaken Land. Mula sa kanilang mga salita, malinaw na ang pagkakaroon ng cultivation world ay hindi lihim sa kanilang pinagmulan, at isang maunlad na smuggling route ang nabuo na. May tumapik sa kanyang balikat, nang siya'y lumingon, nakita niya ang isang bilugan na lalaki na nagsabing tila hindi siya pamilyar. Tinanong ng lalaki kung anong posisyon sa gobyerno ang hawak ni Li Fan sa dali, o kung siya ba ay isang mayamang mangangalakal mula sa ibang estado. Sa sandaling yun, biglang huminto si Li Fan, at sa isang iglap ay pinagbuwalang lakas ang kamay ng lalaki, isang galaw na nagdulot ng matinding pagkagulat. Tumingin siya ng malamig, parang yelo na walang damdamin, kaya't agad umatras ang matabang binata, nagmamadaling nagbulong ng pamamaalam na puno ng takot. Habang palayo, narinig ang kanyang bulong, muntik na siyang matakot sa kakaibang pangyayari. Sinabi pa niya sa sarili na ang matanda ay tila isang taong matagal nang nakaupo sa mataas na posisyon, isang nilalang na hindi basta-basta. Kinabukasan, sa unang liwanag ng madaling araw, dumating ang isang sugo at nagbigay alam sa grupo. Oras na upang sila'y dalhin para sa mahalagang rehistro ng sambahayan. Kapag natapos, sila'y magiging opisyal na residente ng pulo ng Liuli. Binalaan sila ng sugo na huwag magsalita ng anumang bagay na hindi dapat, sapagkat ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa katahimikan. Itinuro sa kanila ang kanilang gawa-gawang pagkakakilanlan. Sila raw ay mula sa kanlurang pulo ng Dayo, na winasak ng isang mabagsik na bagyo, kaya't napilitang tumakas at maghanap ng kanlungan. Sumunod sila sa utos ng middle-aged na lalaki, nagpalit ng mga sirang damit na tila patunay ng kanilang pagiging refugee, sa kanyang pamumuno, at sa pagbabantay ng 4 o 5 lalaking nakaitim. Sinundan nila ang isang lihim na daan palabas ng yungib, umahan patungo sa ibabaw ng lupa. Ilang dosina ang kanilang bilang, ngunit bahagya lamang silang sinulyapan ng mga residente ng pulog. Tila sanay na ang mga tao sa tanawin ng mga bagong takas. Matapos ang mahabang pagliko-liko sa masikip na residential area, huminto sila sa harap ng isang malaking bahay. Isang batang utusan ang pumasok upang ianunsyo ang kanilang pagdating. Mabilis itong bumalik at pinamunuan sila sa isang side entrance patungo sa isang maluwang na hall. Sa loob, naroon na ang 2 o 3 grupo, mahigit 100 katao ang kabuuan. Nang dumating ang kanilang pagkakataon, ipinakilala ng pinuno ang kanyang sarili bilang Steward Zhao. Sinuri sila ng isang matandang lalaki, mapula ang mga mata sa pagod, at nagtanong kung yun na ba ang lahat ng refugee. Yumuko si Steward Zhao at nagpatibay. Sinabi ng matanda na tila ang mga ito ay mula sa mayayaman o maharlikang pamilya. Ngumiti si Steward Zhao, at sa isang tusong galaw ay ipinasok ang isang bagay sa kamay ng matanda. Ipinaliwanag niya na sila nga ay dating mayayamang pamilya mula sa Dayo, ngunit nang mawala ang proteksyon ng isang immortal master, dumating ang sakuna. Lahat ng kayamanan at karangalan ay naglahong parang bula sa dagat, kaya't napilitang tumawid ng libu-libong milya upang magpakupkup sa Liuli. Tinanggap ng matanda ang lagay at nagsabing ang bagyo ay tumagal ng maraming araw, at kahit ang Liuli ay nasaktan, mas malala raw ang nangyari sa kanlurang pulo.
mahigit 10 pulo ang winasak, at hindi mabilang na mortal ang nalunod. Ngunit nagpakita ng awa ang mga Immortal Master, iniutos ang pagliligtas sa mga nakaligtas. Idinagdag pa niya ang papuri kay Tian Balo, at tiniyak kay Steward Zhao na iuulat ito sa Island Lord. Pagkatapos, sinimulan ang proseso ng rehistro. Dumating ang sandali ni Li Fan, nagtama ang kanilang mga mata ng matanda bago siya tinanong ng pangalan. Sagot ng ating bida, Li Fan, saka kumuha si Steward Zhao ng isang talisman at iniutos na magpatak ng dugo. Kinagat ni Li Fan ang daliri, pinindot ang dugo sa talisman, sinabi ng matanda na ingatan niya ang spirit talisman, sapagkat mula sa oras na iyon ang magiging patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Ipinaliwanag pa na kakailanganin niyang ipakita ang talisman sa lahat ng bagay sa pulo, sa pagtanggap ng trabaho, pagkolekta ng bigas, o pagdaan sa inspeksyon. Binalaan siya na huwag itong mawala. May isang nakapaligid na nagulat, nagtaka kung bakit napakadetalyado ng paliwanag ni Steward Zhao kay Li Fan. Gayunpaman, mabilis at mahusay na natapos ang proseso, nakatanggap ang buong grupo ng kanilang tala ng pagkakakilanlan, umalis sila sa malaking bahay, hindi na bumalik sa yungib, bagkus dinala sila ni Sununjang sa courtyard ng isang malapit na tirahan. Doon, sinabi sa kanila na ngayong may rehistro na, maaari na nilang lagdaan ang kontrata, hinugot ng pinuno ng mga noble ang isang papel mula sa kanyang damit, kinagat ang daliri, at gamit ang dugo ay isinulat ang pangalan, Su Changyu. Agad natunaw ang papel matapos makumpleto, ipinaliwanag na yun ang ikalawang hakbang ng free contract process, kapag sila'y ganap ng nakatira sa pulo, kukumpletuhin nila ang huling kontrata. Ang lalaking namamahala ay kumamu ng ulo, nagreklamo sa abala ng pakikitungo sa mga tao mula sa departed realm, sinabi pa na kung hindi dahil sa utos ng Immortal Master, hindi mag-aabala si Tian Balo sa ganitong walang kita na negosyo. Ipinaalam na ang lahat ng residente ng Liuli ay maaaring gumamit ng household registration talisman upang mag-claim ng tirahan, bilang dagdag, sa unang taon ng rehistro, makakatanggap sila ng libreng bigas bawat buwan. Doon nagtanong si Su Changyu, ano ang dapat nilang gawin kung nais nilang mag-cultivate. Agad na nakakuha ng atensyon ni Li Fan ang tanong, sagot ng lalaki, ang mga mortal na nagbalik mula sa Land of Exile ay may mas mabigat na konsentrasyon ng miasma kaysa sa karaniwang tao. Kung nais nilang mag-cultivate, kailangan muna nilang alisin ang miasma, sagot ni Su Changyu, alam nila yon. Ngunit ang tanong, paano nga ba maaalis ang miasma? Mariing ipinaliwanag ng lalaki na may ilang landas upang alisin ang laso ng miasma. Una, ang pinakabantog na paraan, ang body purifying spirit pool ng pulo ng Liuli. Sinabi niya na ang sinumang magbabad sa sagradong tubig nito sa loob ng isang buong araw at gabi ay maaaring tuluyang magpakalay sa miasma, na parabang nilinis ng apoy ng langit ang kanilang kaluluwa. Ngunit, sa kasamaang palad, ang mga materyales na kinakailangan upang buhayin ang mahiwagang pool ay napakamahal, higit pa sa kayamanang kayang ipunin ng karaniwang mortal. Bagaman ang pulo ng Liuli ay sagana sa yaman, kaya lamang nitong buksan ang pool isang beses tuwing 3 taon. Naalala ng lalaki na ang huling pagbubukas ay naganap 1 taon na ang nakalipas, ibig sabihin, halos 2 taon pa ang kanilang paghihintay bago muling mabuksan ang pintuan ng kalinisan. Idinagdag pa niya na limitado ang bilang ng mga pwesto, at matindi ang kompetisyon. Ang mga outsider na walang matibay na pinagmulan ay halos walang pag-asa na makakuha ng lugar sa loob ng pool. Nag-usisa si Su Changyu, nagtanong kung may iba pang pamamaraan, sagot ng lalaki, ang pangalawang landas ay ang pag-cultivate ng profound yellow heart cleansing incantation, kasabay ng tiyak na mga gamot at jeta. Ipinaliwanag niya na unti-unting magbabago ang kanilang katawan, mababago ang kanilang kalikasan, hanggang sa tuluyang maalis ang miasma. Bagaman mabagal ang proseso, madalas na umaabot ng 5 o 6 na taon, ang bentahe nito ay katatagan, isang landas na hindi nangangailangan ng espesyal na bayaran, kundi tiyaga at disiplina. Ang incantation at ang mga katumbas nitong elixir ay maaaring mabili sa mga parmasya ng pulo, bukas para sa sinumang may lakas ng loob na sumubok. Nabigla si Su Changyu sa pagbanggit ng 5 hanggang 6 na taon, at muling nagtanong kung may iba pang pagpipilian, sagot ng lalaki, habang namimintog ang kanyang ekspresyon na tila may bigat ang bawat salita, mayroong ikatlong pamamaraan, ngunit ito'y isang landas na puno ng panganib at kadiliman, ang pagiging isang test subject.